Ayan na. Okay, naku, maganda po itong balita na nakarating sa amin. Positibo talaga ito sa lahat ng anggulo at aspeto. Si Catherine Bernardo, natural lamang sa isang babae na katatapos lamang ng pakikipaghiwalay sa kanyang karelasyon, yung iiwas muna, di ba? Iiwas muna sa kung ano mga makapagpapaalala sa kanya. Tama. Di ba? Tama. Ganun naman tayo eh. Personally, pag lalong masakit ang karanasan mo, iiwasan mo muna kasi ayaw mong paulit-ulit mong mararamdaman yung sakit. Yung iba nga nagbabalikan pa ng mga regalo. Correct. Diba? Ay, oo nga. Ikaw, kapag may karelasyon ka, ibabalik mo yung mga niregalo niya sa'yo at ibabalik mo rin ang niregalo mo sa kanya? Ay, hindi. Pagka may relasyon ako, hindi na. Bakit? Pag ibinigay ko, kasi parang pangit naman yung parang yung, ano ba tawag ko? Bigay-bawi. Bigay-bawi ka. Hindi maganda. Pero natural lang yung ganon sa babae. Lalo na. At itong si Catherine pala dati, nung kahihiwalay pa lang nila, ilang taon na ba? Magtatatlo na, no? Oo, ni Daniel Padilla. Iniiwasan pala niya na makakita ng picture ni Daniel sa mga magazine, sa mga tabloids, kahit yung guesting lang. Sa TV? Oo. Iniiwasan niya pala yon. Ay, intindihan natin siya. Ganun man talaga eh. Pero diba, dati yun. Pero ngayon, kayang-kaya na niya. Baka nga, totoo yung sinabi ng source ko, pinapanood ulit niya yung Incognito. Bakit hindi? Oo, diba? Oo. At saka okay na sa kanya. Kasi di ba may mga pictorial si Daniel sa isang glossy magazine. Inaano na niya, natural na. Napaka-casual na. Yan ang maganda. Siguro tignan niya, bagay naman ito suot ni Daniel dito, di ba? At saka yun, DJ. para ano yun na rin yung sarili niya, tingnan ko kung may mararamdaman. Ganun yun eh. Dapat ma-immune ka. Hindi po pwedeng habang panahon ka naiiwas sa mga makapagpapaalala sa'yo. At isa pa, siguradong masaya na ang puso niya, kaya kaya na niya. Yun ang pinaka-importante. Diba? I-congratulate natin siya at least, hindi man mabilis, matagal man, nakapag-move on. At saka sino ang nagpapasaya kayo ng puso niya? Siyempre naman si Mayor Mark Alcala. Ayaw mo ba? Gusto ko nga si Mayor. Ayaw mo ba? Hindi, gusto ko pero parang wala pa rin man sila may inamin na dalawa. Oo nga. Hello Kathden fans! Mabubuntis si Joy, si Catherine mga kasembreros. Ito yung topic natin, mga topics natin. Tapos na nakakatawa no, unang-una sa lahat. And then face reveal, no? Ni-reveal ng mukha ni Sir Alden mga kasembreros sa kanyang bagong product or endorsement nga mga kasembreros. So yan at iba pang items natin mga kasembreros. Unahin ko ito, tapos si Nanay Christy pala may sinabi dito. Nakakatawa itong ano na naman mga kasembreros. Kasi itong sabi dito, before 2035 ends, mabubuntis na si Joy. Ito po ay dito para kay Joy Barcoma, na yung representative ng Pilipinas yata ito na sa Miss Earth no 2025 mga kasembreros na nasa top 8 yata siya no. Although maganda yung sagot niya, hindi yata siya nanalo mga kasembreros na Miss Earth 2025. And pinost niya ito or ni-repost niya mga kasembreros no. Una pala pinost ng isang Facebook fan na may pangalang Unofficial Tony G. Tapos yung ni-repost naman ni Joy Barcoma yung caption nito na before 2025 ends, mabubuntis na si Joy. Sabi ganun, you are not denied, only redirected. Sinong caption naman nung ni-repost ni Joy Barcoma ito mga kasembreros. So ito po ang sa comment section, di ba si Joy si Ma'am Catherine mga kasembreros no sa Hello Love Goodbye. So napagtripan na naman ng mga fans, hindi ko alam kung ano ito. Syempre sarcasm ito mga kasembreros no. Sarcastic ang dating nito kasi nga ay alam naman natin na ilang beses na na ganito yung mga issue kay Ma'am Catherine mga kasembreros na buntis and so on mga kasembreros. So pero syempre tayo po ay tatawanan na lang natin ito mga kasembreros no. And ano kasi hindi ko alam din si Ma'am Joy Barcoma na representative natin sa Miss Earth ay kung ano ba yung ano niya dito no, kung ano ba yung dito ibig sabihin niya kasi ang itong Unofficial Tony G yung agad Joy, tapos dun sa baba ay sabi niya ay before 2025 ends mabubuntis na si Joy. So hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito pero so yun
siguro sarcasm na lang din at saka pinagkakatuwaan na lang din mga kasembreros, no? Ang post na ito ng isang fan mga kasembreros. Pero hayaan na natin yung mga nagko-comment na na mabubuntis si Kat or si si Joy mga kasembreros. So trip na lang nila ito mga kasembreros na hindi naman magkakatotoo. So kasi pagka ganun, parang hindi dissenting babae or pagkatao si Ma'am Catherine mga kasembreros, which is a big no-no, no? Kasi nga napaka-decente at saka hindi siya perfect, yes, no? Pero educated, no? Edukadang babae at saka nirerespeto at tinagalang mga kasembreros si Ma'am Catherine. So yun po. And then ito, so ni-reveal na ang mukha ni Sir Alden mga kasembreros sa kanyang CDO Carne Norte mga kasembreros. Kakapost nito kanina, fave home style ulam ni Alden. So home style corned beef mga kasembreros. So nakadilaw nga dito si Sir Alden. So finally ay na-reveal na rin mga kasembreros. Sabi niya dito, so beefy, so juicy, the taste of home, no? Tapos si Sir Alden, grabe, no? Another datong na naman kay Sir Alden mga kasembreros. Not for me, nothing beats the taste of home. Tapos of course yung kanyang Carne Norte na may kanin mga kasembreros. So try mo na, no? Grabe, panibagong naman ito, panibagong basket na naman ng investment ni Sir Alden mga kasembreros. So congrats kay Pops Alden, talagang kaliwat kanan ang endorsements. And speaking of endorsements, ang kanyang Ribisco ay nag-post din kagabi ng panibagong post niya mga kasembreros. Ribisco Crackers Facebook page, sabi niya dito ay hindi kompleto ang araw kung wala ang pasobrang laki, dami at sarap ng Ribisco Crackers. Add to cart na dito sa Lazada at Shopee mga kasembreros. Sobrang sarap, hanap sa bawat sikap, ito yung kanyang captions mga kasembreros. Tapos of course may picture ni phenomenal box office cinema king mga kasembreros ng Ribisco Crackers. So kasama niya dito si kuya niya Luis Manzano mga kasembreros, na endorser mga kasembreros. And then ito parang kahapon yata ito mga kasembreros, kasi nga di ba nag-rehearsal na si Jonalyn Viray at saka si Alden Richards ay nagpa-picture pala sila kasama si Sir Nelson Canlas mga kasembreros. Hindi, si Paulo, anak pa ito ni parang papa ito ni Donnie Pangilinan, or anak ito ni Gary V, kasi si Sir Gary V yata yung kanilang magiging director, si Paulo Valenciano, sa parang ganun mga kasembreros. So nagpa-picture sila na parang si Nelson Canlas din siya sa unang tingin. Pero ito po ay si Paulo, si Gab, ang namukhaan ko talaga si Gab Valenciano na anak ni Gary V mga kasembreros. Pero ito yata ay si Paulo Valenciano na kanilang director nga sa gagawing concert ni Ma'am Jonalyn Viray sa bukas na November 8 mga kasembreros, itong kanilang concert. So abangan natin kung anong kanta na duet ni Ma'am Jonalyn Viray at saka ni Sir Alden Richards mga kasembreros. And then ito, so next item natin, so ito nga yung kay Nanay Christy, parang sinasabi niya dito ay may ginagawa si Ma'am Catherine para makaiwas na maalala si Sir Daniel Padilla mga kasembreros, kasi nga nagkakamabutihan na sina Ma'am Kyla Estrada at saka si Daniel Padilla. So parang may punto, pero at some point ay para sa akin parang matagal na naka-move on si Ma'am Catherine mga kasembreros. Parang sa kanya ngayon ay friend na lang, ganon. So parang yun sa akin kasi matagal na nakapag-interview na nga siya kay sabi nga niya kay Sir Boy Abunda ready na siya magmahal ulit mga kasembreros at that time. So para sa akin ay matagal na naka-move on si
Ma'am Catherine, mga kasembreros. Kapag natapos na yung, nalagpas sa stage na yun na siguro magmumukmuk ka or parang down na down ka, iiyak ka, no? Talagang siguro para sa akin tapos na yun, mga kasembreros. So she's healed, no? Kapag natapos na yan yung healing stage, mga kasembreros, or healing phase, no? Para sa akin ay although my point naman, no, na pwede pang gawin ni Ma'am Catherine yung ganon. Ito kasi yung sasabi ni Nanay Christy dito at saka ni Sir Wendell, no, mga kasembreros and mga Catherine-atics. Pero yun, pwede naman. Pero para sa akin ay nakamove on na si Phenomenal Box Office Cinema Queen. And then ito, last item natin. So, ang nag-share ang isang Catherine admin, no, ang ganda naman Catherine dito. Parang close-up picture lang ni attorney, mga kasembreros. So, pero parang throwback photo ito, no? During Kathniel days pa yata ito, mga kasembreros. Na kanyang flowery na damit, mga kasembreros. Tapos mahilig talaga siya sa no? Yung kanyang kuko, mahilig talaga siya sa mga design, mga kasembreros ng kuko. Kung kaya siya nagpatayo din ng dito ng sarili niyang salon para sa paggaganyan ng kuko, mga kasembreros, design ng kuko, mga kasembreros. Alright, so yun lang sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 7, 2025, Friday na po, no? First, mapa 1 day to go na lang at saka weekend na agad bukas, so weekend na naman bukas, mga kasembreros. So so far ay so good naman tayo, mga kasembreros, sa awa ng Panginoon. So sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. And pagpatuloy natin yung panalangin po sa mga biktima po ng kalamidad sa ating bansa. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God is sobrang relatable, at saka relevant po nito, at saka napakaganda po. Ang title po natin ay, Bakit ka depressed? Bakit nga ba? Psalms 42 verse 11, Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him, the help of my countenance and my God. So napakaganda po nito, mga kasembreros. Ibig sabihin po ng cast down ay feeling depressed, no? Nasa state ka ng depression, or yung loob mo ay downhearted ka, no? Disheartened ka, disappointed ka, discouraged ka, mga kasembreros. So ganito po siya. So ang tanong dito ng psalmista ay bakit ka depressed, no? Bakit ka cast down ang aking kaluluwa? Bakit ako nahihirapan? Bakit ako depressed? Bakit ako disappointed? Bakit nga ba ako nagkakaganito? Minsan may mga times na gano'n, napapatanong tayo na, bakit nga ba? Okay, bakit nga ba ganito ang situation ko, no? So may gano'n, mga kasembreros. This verse from Psalms 42 verse 11 is a beautiful reminder of the power of hope and praise in times of difficulty. The psalmist is encouraging us to place our hope in God, to trust in Him for our salvation, and to praise Him for His goodness and faithfulness. So, faithfulness and goodness. Kapag nagsama tong dalawang to, mga kasembreros, alam nyo, ma-overwhelm tayo kasi sa goodness pa lang, sa kabutihang loob ng Panginoon natin ay nakakagawa tayo ng ganito, nakaka-accomplish pa tayo ng ganito, nakatayo pa tayo sa ating buhay, nakakapagtrabaho pa tayo, no? Nakakagalaw tayo, humihinga tayo. Kasi kapag siningil tayo ng Panginoon sa oxygen, sa hininga natin na hinihinga bawat segundo, siguro puno na ng utang ang tao. So dito natin makita na talagang utang lahat sa Panginoon, mga kasembreros, kasi kahit itong hininga, itong oxygen natin, mga kasembreros, na hinihinga bawat millisecond ay hiram natin. Kung pa ito yung indication nung sinasabi ng Panginoon na binuhay tayo, hiningahan niya ang tao, mga kasembreros, sa Genesis, sa day of creation, nung nilikha tayo ng Panginoon, mga kasembreros. So nilikha niya tayo, hiningahan niya tayo, and yun ang nagbigay buhay sa atin. Okay? Well, of course, no, ginamit ng ating mga magulang para tayo isilang sa mundong ito. Pero sa origin, sa pinaka simula sa lahat ng simula, ay nilikha tayo ng Panginoon at binigyan tayo ng buhay by breathing us in, no? By giving us breath, mga kasembreros, or hininga. So ang goodness at faithfulness talaga, mga kasembreros, katapatan, naku po, napakahalaga po nito, mga kasembreros, kasi
maraming tao ngayon talagang hindi na tapat, no? Ibig sabihin ng tapat po ay hindi ka iiwan at saka andyan siya parati sa tabi mo mga kasembreros. Minsan tayo nga lang nangiiwan, no? Ang tao ay talagang ngayon marami ang hiwalay ang nangyayari. Mga celebrities, mga sikat na tao, maging ang mga kapitbahay natin, no, na iba na mga kakilala natin, no, ay naghihiwalay because walang faithfulness. So dito natin masabi na ang relasyon kapag walang Diyos sa kanilang gitna ay useless mga kasembreros kapag yung asawa lang or magjowa lang, parang dun lang umiikot yung mundo nila sa bawat isa. Tendency is naghihiwalay sila mga kasembreros because kapag naubusan na ng pag-ibig ang partner na isa, wala na rin yung isa, naubusan na siya, pareho sila naubusan, so saan sila sasalo kasi wala ang Diyos sa gitna nila. So parang ganun ba, o naubusan ka ng patience, o magsalo ka sa Panginoon because God is at the center. Kapag naubusan ka ng forgiveness, no, parang ang hirap magpatawad, o sumalok ka, no, panalangin sa Panginoon, Lord, give me forgiveness, no, bigyan mo ako ng forgiveness so that I can forgive other people as well. So ganun ba, no, kapag naubusan ka ng supply ng pag-ibig, ng patience, ng forgiveness, ng humility, ng ng care, ng concern, ng love, unang-una sa lahat ay makakasalok tayo because nasa sentro lang ang Panginoon. So kung hindi natin nilagay siya, wala tayong parang sa Biblia, sa panalangin, so wala kang masasalukang iba, mga kasembreros, kapag ubos na, pareho na kayong naubusan at natigang na lahat mga kasembreros. So kung kaya ang ating pag-asa at ang ating pag-ibig ay yung sentro ng ating pag-ibig, kahit na hindi sa mag-asawa, kahit sa magkapatid, no, or sa mga lahat ng members ng family, especially sa tahanan, sa loob ng tahanan dapat nasa gitna ang ating Panginoon mga kasus, because every time na maubusan tayo ng mga magandang ugali, no, at saka good traits or behavior ay makakapagsalok at saka makakahingi tayo sa Panginoon mga kasembreros. Our hope in God can sustain us and give us strength in the face of challenges or uncertainties, making it easy to feel overwhelmed or discouraged. We acknowledge His sovereignty and power over our lives by putting our trust in God and praising Him, considering the profound message behind these words. So ito yung sasabi natin kanina mga kasunod na we have to put our trust sa Panginoon. Kasi kapag wala ang Panginoon sa buhay natin, saan natin ilalagay, no? Sa ating family member or sa ating asawa, sa kapatid, magulang, anak, and so on. We are reminded that He is our ultimate source of salvation and that in Him we can find comfort and peace. So as we navigate through the ups and downs of life, let us hold on to this verse as a beacon of hope and a reminder to praise God in all circumstances. Mahirap nito minsan, ha? Itong praise God in all circumstances. For example, nagkakasakit ka or down na down ka, down kayo financially, down kayo socially, no, may hidwaan kayo ng mag-asawa, mag-anak or magkapatid or magulang, so merong hidwaan. So pero may mga calamities pa, no? So sometimes mahirap gawin ito, no, na we have to praise God in all our circumstances, in all our situations mga kasunod. Mahirap siya, yes. Pero pag sinubukas ng Panginoon ang ating pananampalataya na kahit na nasa kahirapan tayo, kahit na nasa down moments tayo, ay dinadakila pa natin siya, pinipraise pa rin natin siya, pinapasalamatan pa rin natin siya, pinupuri pa rin natin siya, no? Ay nagiging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Panginoon. Okay? Because kagaya ng isang ginto na tinetest talaga sa apoy, ang ating pananampalataya at buhay ay ganoon din po mga kasama. So kapag tayo po ay naging matagumpay, umasa pa rin tayo sa Diyos, no? Talagang pinuri pa rin natin siya, pinasalamatan pa rin natin siya, sa lahat ng circumstances, kahit na nahihirapan tayo, ay nakakalugod at bibigyan niya tayo ng gantimpala. So ayon din yan kay Apostle James mga kasunod, na yung mga taong nagdanas man ng kahirapan, ng dusa, and yet they praise and serve God mga kasembreros, ay kalugod-lugod sa kanyang harapan. His promises will bring us solace and we can trust that He is always with us, guiding us along the way. So Psalms 42 verse 11 is a poignant verse that delves into the depths, no, sa lalim of human emotion, particularly focusing on despair and then wavering hope that can be found in God. So kapag na-cast down tayo, kapag depressed tayo mga kasembreros, ay manalig tayo sa Panginoon. That's the kapag tayo ay hayahay, kapag tayo masaya,
we trust God. Kapag tayo ay may problema, we trust God, no? Kapag tayo nasa taas, we trust God. Kapag tayo nasa baba, we trust God. So, kahit saang anggulo, kahit saang situation, kahit saang circumstance, mga kasambreros, we trust and praise God. So, ganun dapat ang ating lifetime na motto, mga kasambreros. Hindi lang na, tatawag lang tayo sa Panginoon kapag may problema tayo. So, tama naman yon, but hindi lamang dapat sa moment ng problema tayo dumudulog at saka nagpapasalamat sa Panginoon or nagtitiwala sa Panginoon. We trust God all the time because God is good all the time. And all the time, God is good. So, very good, children. Hindi, joke lang po. Pinapatawa ko lang po kayo, mga kasambreros. So, sa final thought natin, kapag tayo po ay na-overwhelmed ng mga takot, no, ng mga uncertainties, na mga, baka ganito, baka ganyan. Parang hindi ka sure ba, no? We have to trust God. Kasi nga, ang Diyos natin ay mapagkakatiwalaan and sure thing, no? Surefire ang Panginoon, mga kasambreros. Kumbaga sa isang dart ay bull's eye parati, mga kasambreros, ang cherry. Ganon ang Panginoon natin. So, kung tayo man ay may mga problema or may mga failure, mga kasambreros, hindi yan failure kapag ginawa mo yung tama at nagtiwala ka sa Panginoon. When you trusted God and you did that thing and it did not succeed, you're still a winner. You're still a champion because you did it with the Lord, no? Wala kang talo kapag na kay Lord ka because win-win situation parati ang Panginoon. Hindi agenda ng Panginoon ang pagkatalo. Mga kasambreros, maring sa atin, no? We feel down. Maaring ma-feel natin na may problema tayo or tayo ay natalo. But sa harapan ng Panginoon, panalo pa rin tayo. And He will prepare better things, no? He will prepare better future para sa atin if we continually trust and believe Him. Alright? So, ang ganda ng verse nito, mga kasas. But in the meantime, ayan lamang sa ating Word of God na mapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? Hope, mga kasambreros, at magtiwala tayo sa Panginoon all the time because God is good all the time. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next time, mga kasambreros, and paalam po. I love you.